Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. A broken heart is not always a bad thing. It can inspire more love in you than you thought you were capable of. Dear Max FM, 2 years ago, naghiwalay kami ng girlfriend ko. It was the worst breakup of my life. I call it the worst breakup, hindi dahil it was the longest relationship na meron kami, but it was a relationship that meant the most to me. By the way, itago niyo na lang ako sa pangalang Gibson Boy. 8 years ang relasyon namin ng girlfriend ko. Itago na lang natin sa pangalang Lenny. Minahal ko siya ng sobra. Siya yung totoong sineryoso ko. Dahil kung hindi, aabot ba kami ng 8 taon? It was a relationship that had most potential. Kasi, alam mo, Chin, we were engaged to get married na. But she called it off with a single line lang. Ganun lang kadali. Ayaw niya na daw magpakasal sa akin. Kung saan kasagsagan na ng paghahanda sa aming kasal. Bigla na lang ginulat ako ng isang message at sinabing, let's call it off. Ayaw na daw niyang pakasal sa akin. I felt like my body was on fire. Para bang hindi ko ma-describe kung anong klaseng pain ang naramdaman ko that time. Ilang weeks din na wala akong kain na regular meals. Panay sigarilyo lang ako. Hit-hit ng sigarilyo. Laging nakatingin sa kawalan. Laging nakatingin sa malayo. Tulala at walang maisip na matino. Nakakaubos pa ako ng 6 packs ng cigarettes a day. Kaya sabi ko sa isip ko na since I had not shed a single tear, hindi naman ako umiyak nang hiniwalayan niya ako. Ang sabi ko sa isip ko, siguro nga okay lang ako. I would be alright. Pero nagkamali pala ako. I was definitely wrong. I was not going to be alright. Then after a month, what I can only describe my life is a living hell. Isang realisasyon ang nag-come up sa akin. Nagising ako sa katotohanang wala na siya. She's gone and I was alone. Nag-iisa na lang ako. Yung nakasanayan mong kasakasama mo pag kumakain. Nakasanayan mong may date kayo lagi. Nakasanayan mong may kasama ka lagi. May ka-message, ka-chat, katawagan. May kalambingan. Sa loob ng 8 years na sanay ako. At biglang nawala, hindi ako nasanay mag-isa. So, I was completely breakdown. Or a broke down person. Nagkaroon ako ng nervous breakdown. Kusa akong nagpa-check up at binigyan ako ng pills para makatulog lang sa gabi. Kasi lagi na akong tulala kahit nakahiga. Hindi na ako makatulog. Tapos biglang lalabas, magsisigarilyo. Nagtaka ako, tinatanong ko, bakit ako? Nagmahal lang naman ako ng totoo. Why me? Naging honest naman ako sa relasyon namin. Ginawa ko ang lahat-lahat para masatisfy lang ang girlfriend ko. Bakit, Lenny? Bakit ako? Bakit ngayon pa na ikakasal na tayo? Ginawa ko ang lahat para sa'yo, pero ang ginawa mo ay ang magtaksil lang sa akin. Pinagtaksilan mo na nga ako. Sinugatan mo pa ang puso ko ng todo-todo sa malulupit mong mga words. Ang sakit lang isipin. Ako ang biktima dito. Pero bakit kung makapagsalita ka, ako ang may kasalanan sa'yo? Kaya natanggap kong the end na nga ng love story naming dalawa. Natanggap ko mang the end, pero hindi pa ako nakaka-move on. Pero naisip ko din, a broken heart is not always a bad thing.
And sometimes, sabi ko nga, it can inspire more love in you than you thought you were capable of. Kaya nag-decide ako na umuwi sa amin. Mag-isa lang kasi ako sa boarding house. O sabihin natin apartment. So I decided to pack my bags and spend time with my family. Naisip ko for the first time, makikipagrelasyon muna ako sa sarili ko at sa pamilya ko. Spending time with my family in a province was a time of self-realization. It hit me that I had wasted my life after graduation. Gumraduate nga ako ng college, pero nawala ng ganang magtrabaho. Nawala ng gana para ipagpatuloy ang mga pangarap. Nawala ng ganang harapin ang mundo. So yung plano kong magmamasterals, hindi ko na tinuloy. After a few months, sinubukan ko ding mag-board exam. Lutang ang utak ko, wala sa sarili, nag-e-exam na iba ang iniisip. And what's worst, hinintuan ko na din ang magdasal. Yes, Chin, may pagka-religious naman akong tao. Pero matapos ang breakup, biglang huminto ang pagdadasal ko. Para bang deep inside, sinisisi ko si God. Kung bakit ako pa. Kung bakit sa akin pa nangyari to. But they say everything, even the bad stuff, happens for a reason. At naniniwala naman ako dun. That's definitely right. Maraming mga bagay na nangyayari na hindi natin kontrolado. Napaka-worst pa, pero sadyang nangyayari. Para turuan tayo ng leksyon at para magising tayo sa katotohanan at makita ang totoong rason. This is because something good arises out of every bad thing. Kaya naniniwala ako doon. Kaya naman, out of my breakup, ay nagising sa akin ang pagkakaroon ng sense of responsibility. Nagkaroon ako ng passion sa goals ko. Minsan man akong naligaw, basag, lutang, pero ang nagturo sa akin itong breakup na to ay ang maging responsable sa buhay. And so I started praying again. Mas marami akong na-discover sa self ko. Mga panahong ginugol ko sa pakikipagrelasyon. Hindi ko nakita na marami pala akong kakayahan. Nagre-repair na ako ng mga computers, nagpo-program ng mga games. Kaya ko na yung ginagawa ng isang IT expert. Mga bagay na tsaka ko lang na-discover nung nawala na si Lenny sa buhay ko. And the good thing there is, after almost a year, I quit smoking. Tinanggap ko na rin sa sarili ko na hindi naman pala ako ang biktima. Lahat pala na nangyayari was not just happening to me, but was also happening because of me. Lumipas pa ang mga buwan. Those months have been long and hard. Hindi pa ako over sa depression ko mula sa breakup na yon. But I'm getting there. Kahit hindi pa ako nakaget over, lagi kong sinasabi sa sarili ko na ang mga karanasan katulad ng heartbreak, ng breakup, ay sadyang meant to be experienced at hindi dapat iniiwasan. The more you fight it, the more difficult it becomes for you. So dapat lang pala, you must just let the emotions pass through you and you will emerge stronger and wiser. Kaya nakalipas na ang 2 taon, I'm thankful that my heart was broken. Kung dati ay iniyakan ko, ngayon pinagpasalamat ko. Why? Kasi lumabas lahat ang potensyal ko. Kung siguro kami pa ni Lenny ngayon, hindi ko madidiscover ang sarili ko na marami pala akong kakayahang pwedeng gawin. So I'm never going to close myself off again.
ever. To Lenny, saan ka man naroroon? Sana lang pakakasalan ka ng taong pinili mong ipagpalit ako. I wish you happiness. And thank you for breaking my heart, because I'm always optimistic and now fixing my heart. Jean, hanggang dito na lang. By the way, first time kong magsulat. Nakakatawa, pero nasumpungan kong sarili kong nagsusulat para sa Dear Max FM. Hanggang dito na lamang. Ang inyong Kamax. Always, keeps on boy. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.